Ngayon, yung order ni PRRD, okay? I don't think there is a debate that it is illegal. It is not illegal. Had that statement is declared illegal, dapat dating-dating nyo pa inaresto si PRRD. Immediately, July 1 pa lang, inaresto nyo na si PRRD. And in fact, yung mga lawyers na sumunod, ay yung mga police na sumunod sa order ni PRRD at nakulong, in-impute na sa kanya yun na hindi kasi yung order, ito yung exact na sinabi. Sinasabi naman na ni PRRD yan kahit before pa. There is nothing illegal to it. Ngayon, ang sinasabi nito ni Risa, ang gusto ni Risang mangyari, kunin ni PRRD yung mga responsibility nung mga pulis, yung guilt ng mga pulis sa mga aksyon na illegal. Bakit iti-take ni PRRD yung responsibility doon? Oo. Kung hindi naman katangat kalahati. Nag-ano nga tawag dito, nagkausap kami before ni Miss Cassie Binag. Sabi ni Miss Cassie, sabi niya, siya kasi hindi raw siya nagmumura. Hindi siya nagmumura. Kasi yun nga lang, ang problema kasi pag hindi ka nagmumura, minsan marami kang nasasabi na hindi maganda, na might be offensive. Tapos, hindi mo naman minimin yun. Kaso nga lang kasi, dahil hindi ka makamura, hindi ka nagmumura ng putang ina, yung ganyan, hindi ka nagaganon-ganon. Pwede siya ma-misinterpret, sabi niya ganon. Tapos napaisip ako, sabi ko, actually yan yung reason talaga kung bakit ako nagmumura. Ayoko ma-misinterpret. Gusto ko, pag bad trip ako. At pag naririnig yung nagmumura ako, kasi I am frustrated. Ganon. Ayun. Kasi yung iba, and I think it's not only for Cassie ha. Yung iba nga kasi, di ba parang hindi bawal sa kanila. Yung kumbaga parang as practice, hindi talaga, pinagbabawalan talaga silang magmura. Ganyan. Parang huwag ka naman magputang ina dyan, huwag ka naman magtang ina dyan, ganyan, ganyan. So ngayon, parang pagka kunwari, busit na busit sila doon sa isang tao, mag-iisip sila ng some adjective na to express their galit. Ganon. Yung like, for example, mukhang mongoloid naman to, ganyan. Pagkata, syempre, pagka sinabi mo yun, politically incorrect yun, na parang, sinasabi, anong mongoloid, grabe naman to, ba't mo naman ginagamit yung salitang yun para insultuin yung tao? Yung mga ganong etchos, ganon. Ayun. Alam mo, Ayun. Mi, sa bahay namin bawal nagmumura. Alam mo, nung nagtatrabaho na ako, nakakatulong na ako, doon lang ako nagsimula magmura. Tapos yung nanay ko galit na galit. Bakit ako na nagtrabaho Pwede na ako magmura. True. Siyempre, pagka kunwari nakikitira ka pa sa parents mo at wala ka pang ambag sa buhay, Oo, follow ka sa bawal. rules nila, di ba? Actually, sa pamilya namin, Mi, ako lang talaga yung palamura. Yung mga kapatid ko, yung mga Mm. hindi sila ano sa kanila yan, hindi sila sanay magmura. Tabu, oo, oo. Ako rin naman, sa bahay rin naman namin. Ako lang at saka tatay ko ang palamura. Kumbaga, tanggap na nila ako. Tanggap na lang nila akong palamura. Oo, oo. Ayun. Sila rin, tinanggap na rin nila akong palamura. Ayan, gano'n. Pero yun nga 'no, parang ang ano ko kasi, parang naisip ko, the reason why kasi parang ang hirap kasi mag-express ng ano, eh, yung ayokong gumawa ng ibang mga adjectives pa. At least yun klaro. Kapagka sinabi mo yun, it is an expression of, exasperation, disappointment, frustration, alam mo yun, gano'n. Ayun, yung ngayon ito si ano, si Risa Ontiveros. Anyway, kaya ko inopen 'yan. Ito si Risa Ontiveros, alam mo 'yun, yung Very virgin true. virginan. Pa-cute Oo. ang pa-cute. Alam niyo po Ang kasi, parang, nagtatay ka ba, Risa? Parang, oo. parang, parang nagdadayariya kung magsalita. Sabi ni SDC, mas malala si Joey sa TikTok. Oo guys, sa TikTok ibang level kami ni Mami Laika dun. Lalo na Malala. si Mami nagkakaroon ng pangalan lahat ng tao kay Mami Laika dun. Ayun. Naalala ko si Abon Lady. Si si Ivy. Ang yabang-yabang, yabang ka naman siya tindera ng abon. Tapos sumikat siya bilang Abon Lady. Oo. Ayun lahat ng tao tinatawag siyang Avon Lady. Naaasar na siya. Ayun. At saka yung babaeng mukhang pakwan, Oo. yung babaeng mukhang pakwan, ayun. Anyway, yun. Yung iba sa Joey, mas chill ka ngayon kaysa kagabi, sabi ni Jericho. Chill pa ba ako nito? Meron Balik sa work. kagabi? Madaling araw, nagising kasi ako mga 3:30, gano'n. Hanggang mga 3 hanggang mga 6 siguro. Gano'n. Ang daming bobong basher ni Joey sa TikTok. True. Ay, Ayun. teka lang, Ay, Mi, hindi ako yung, mumura kasi sa flea market kasi maraming mura doon, sabi. Ano yun, Mami Laika? Sorry. yung interview nyo kay Baste, recorded na lang. Akala ko bukas pa, tas live. Pre-recorded siya. Tapos ine-edit pa kasi nila yun, eh. Ine-edit pa nila pagkatapos saka nire-release, gano'n. Tsaka ano naman ang Basta Dabawenyo parang once a week na vlog yun ni ano, ni Mayor. So, ano siya, yung nire-record talaga siya muna.
naalala ko yung taxi driver sa Davao, sabi niya gano'n. Kung gusto mo makita si si Baste, sabi niya gano'n, dadaling kita, pakalat-kalat lang naman sa daan yan eh. Kasi, ay gusto ko, ang gwapo ng anak ni PRRD, gusto mo makita, pakalat-kalat lang sa daan yan. Ang maganda kay Baste, ano daw yan, magalang, ano siya, yung parang mukhang siga, pero magalang sa matatanda, magalang sa babae, saka, ano ba to, hindi mahilig sa basag ulo. Pag may mga gusot-gusot, diyan yung umaawat daw. Sabi ng mga taxi driver sa Davao. Oo. Cool si Mayor Baste. Cool, oo. Cool siya. Makikita mo raw nakaupo sa kalsada, kumakain ng, alam mo yung nakasalampak sa kalsada, kumakain ng isaw. At saka ng ano, yung umiinom ng ano, umiinom ng tuba. Umiinom ng tuba, ayun. Ayun, okay, sobrang cool. Ay, nga pala, which reminds me, huwag niyong kalimutan, since marami na tayo ngayon, huwag niyo pong kalimutan, bukas, 6:00 ng gabi, panoorin niyo naman ang episode, Tagalog episode, with Mayor Baste. Birthday ngayon ni Mayor Baste, Birthday ngayon ni Mayor Baste, huwag niyong kalimutan ba? Scorpio. Nasaan na ba yun? Ayan, tama-tama after niya magla-live si Mami Joey bukas. Oo, after na magla-live ako. Ayan, ang tagal nitong ano, ayan. O, di ba? Ayan. Ito, ano to, kababata ni si Justice Kabuhat. Ayan. Pero hindi siya Justice. Justice talaga yung pangalan niya. Justice yung pangalan niya. Hindi siya judge, hindi siya abogado. Ayan. Kababata ni Mayor yan. Ayan. Ay, of course, si Sir Harves at si Mayor. Ayan. So, kita-kita tayo bukas. Ayan. Okay? Ayun. Mamila, ikaw merong umingit sa audio mo. Teka. Parang nag-aano siya. Sabi ni Jing, echo me. Oo nga. Pag nagsasalita ako, may umaano sa kembot mo. Ayan. Sabi ni Ging Magno, but you know these people that frown at pagmumura are these people who are so passive-aggressive. Bastos sa matanda, mata pobre, entitled. Those are more unforgivable than cursing. I agree. Ganun. Kasi pansin ko yung mga taong palamura, yun yung mga taong direct to the point. Sila yung mas klaro, sila yung mas intentional, sila yung parang, yung hindi fake, yung hindi manipulative. Yun. Ganun. Kaya ako, hindi ako basta-basta na-turn off sa mga taong nagmumura. Ako din. Hindi siya, walang bearing sa akin. Kaya si PRRD nun, hindi man ako na-offend sa kanya na nagmumura-mura siya. Palamura are very compassionate din, siguro, sabi ni I.M. Zain. I think so, ayun. Kadalasan yung ganyan na ayaw daw ng palamura, pero deep inside, mas demonyo sa atin, ay nanggagaling sa mga Catholic schools. True! Yung mga ayaw yung mga bad yan, yung mga nagmumura, yung bad yan, ganito. Yung mga, ano nga yun, yung mga walang kasalanan, siya ang magbato ng unang bato. Ayun. Nag-trend sa TikTok yung guilty is personal. Sabi ni Deng Vaksha. Ano yung guilty is personal? Ano yun? Kasi di ba gusto ni Rita na mag-take ng accountability si PRRD? Doon sa mga nagtangay sa war on drugs, kagaya ng pagkamatay ni Kian, nung certain parts. Ayun. So gusto niya parang, since sinabi raw ni PRD na siya lang daw ang mananagot kung kunwari merong mga patayan na nangyari, dahil dun sa order niya, ganun. Siya daw, sisihin lang daw siya. So ngayon sabi ni Risa, will you take accountability dahil dun sa pagkamatay ni Kian? Ang bobo, di ba? He was not sin past the first stone, sabi ni Hale Hydra. Maraming salamat. Nasa dulo na ng dila ko eh. Ayan. Thank you, Hale. Ayun. So yon. Sobrang tanga ni Risa doon. Pagkatapos yung mga supporters ni Risa, hindi maintindihan kung bakit tatanga-tanga si Risa. Sa mo naiintindihan ko. Si Risa nga hindi niya naiintindihan yung pinagsasabi niya. Hindi, syempre, mas lalo na yung mga followers niya. Kaya sa totoo lang, kayong mga followers ni Risa, ingat-ingat kayo. Nagmumukha kayong tanga. Kasi gino-glorify niyo yung tanga. Ganun. Ngayon, sasabihin niyo, kayo naman, bilib sa mamamatay ng tao. Oh, bilib ako doon sa tao pumapatay ng kriminal. Para safe kami. Gusto ko sabihin, may nagsabi, bilib ka sa pumapatay ng tao, o sana mapatay ka na niya. Ayun. Watch niya Miss Joey kay Daryl Yap. Ganda ng video about dyan. Anong video?
Meron ba siyang bagong video? Teka nga. Hindi ko pa Hindi nakita ko eh, kasi hindi ko magets si Risa no, yung parang mali parang hindi ko kasi para sa akin nagigets din sila sabi ni Duterte parang tapos Risa ikaw hindi mo magets? O talaga nagtatanga-tangahan ka lang? Oo. Tanga-tangahan. Ito. Wait. Ito yata. It's all right, Mr. Chair. Yes. Why did President Duterte ask for a quick break? Was he nervous about Risa Hontiveros, like the Kakampinks claim? That's fake news again, and I'll tell you the reason why. Do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? Mr. No. Chair? No. How about si Carl Alam mo ma'am, Yes. before you rumble on those many things, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. specific ang law. Guilt is personal. Now, what is guilt is personal. This phrase reflects a legal principle which means only the person who committed the crime can be held accountable for it. Responsibility cannot be transferred to others. And of course, Risa doesn't know this since she hasn't studied law like Duterte has. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, Tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I already magkaintindihan dito. prepared these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. So, Oh my God! You know, Ano, ang tawag dito? Anong malabo sa guilt is personal? Bakit pinagpipilitan niya ng so ikaw yung accountable sa pagpatay kay Kian? Parang ewan ko sa'yo, Risa. Sumasakit utak ko sa'yo. Ayan po yung mga Kasi inibuklok natin. kaya ko pa magtanong sa abogado, ba't di ka pa magtanong, kantang ina mo ka? Kaya ko po tanong, ba't hindi ka magtanong? Sabi ni Pierre, hindi magtanong ka na ngayon. Oo. Ayan, abogado sa Ba't di mga ba? tanong ka. Di ba? Oo, di ba? Diyos me, nakakaloka si Risa. Pagkatapos, ang visit kasi doon, unang-una, ang sinasabi ni PRRD, kasi yung order ni PRRD, it is a lawful order, okay? And I don't think we're going to have a debate on that, na lawful yung order ni PRRD. Yung sinabi niya na, encourage nyo yung mga kriminal na lumaban. Pag lumaban, patayin nyo na. Okay? If that statement is illegal, my God, dating-dati pa lang, napakulong nyo na sa PRRD. But it is not. There is nothing wrong with that statement. Okay? There's nothing wrong with that statement. Actually, may mga nakusap akong Jennifer Sevilla dance group members dyan. Na sinasabi nila, Joey, ang ibig sabihin kasi nang encourage mo yung criminal, ganito. Huwag mo nga arestuhin yung criminal in a very stealth manner. Yung kunwari, parang bigla kayo magpuputukan, huwag ganon. Huwag ganon. Ang ibig sabihin na encourage mo is that you make the criminal, or yung i-arestuhin ninyo, yung purported criminal, ipaalam ninyo na, pupunta kami dyan, huhulihin namin kayo, napapalibutan namin kayo, ganyan-ganyan. So that the criminal would have a time to think, lalaban ba ako o hindi? Ngayon, pag yung criminal, sira ulo, lalaban yan. Ngayon, pag lumaban yan, patayin nyo na. Ngayon, ang criminal na humugot ng baril at makikipagparilan sa pulis has no business in doing that. Walang kaibahan sa ano. The police has no business in doing that. Di ba? Walang kaibahan yan. Walang kaibahan yun sa sumuko ka na, napapaligiran ka namin. Correct. Exactly yun. Because that will give an opportunity doon sa criminal na magkaroon pa siya ng time, lalaban ba siya o susuko siya. Ngayon, kung sira ulo yung criminal, di ko, lalaban yun. Pag lumaban yun, patayin nyo na. Pag lumaban yun, tarantado talaga yun. Hindi mo na mare-reform yan. Diba? Pero kapag sumuko yan, ibig sabihin, meron pang pagkakataon para i-reform mo yan. Kasi aminado rational susuko sa pulis ayaw makipagpatayan. Ngayon, yung order ni PRRD, okay? I don't think there is a debate that it is illegal. It is not illegal. Had that statement is declared illegal, dapat dating-dating nyo pa inaresto si PRRD. Immediately, July 1 pa lang, inaresto nyo na si PRRD. And in fact, yung mga lawyers, yung mga police na sumunod sa order ni PRRD at nakulong, in-impute na sa kanya yun na hindi kasi yung order, ito yung exact na sinabi. Sinasabi naman na ni PRRD yan kahit before pa. There is nothing illegal to it. Ngayon, ang sinasabi nito ni Risa, ang gusto ni Risang mangyari, kunin ni PRRD yung mga responsibility nung mga pulis, yung guilt ng mga pulis sa mga aksyon na illegal. Bakit iti-take ni PRRD yung responsibility doon? Kung hindi katangat kalahati. Like for example, yung kay Kian, di ba nag-decide na yung korte doon na illegal yung ginawa ng mga pulis?
Kung illegal yung ginawa ng mga pulis, ibig sabihin, hindi nila sinunod si PRRD. At kung hindi nila sinunod si PRRD, bakit itatik ni PRRD yung responsibility doon? Di ba? Ito yung logic na hindi masundan ng mga fans ni Risa Ontiveros. Kaya May- mag-ingat na kayo mga kabataan. Okay, ganito ha. Lalong-lalo na yung mga followers ko na alam ko pinaparinig nyo to dun sa mga kabata, sa mga pamangkin ninyo and whatnot. Okay, magiging mabait ako. Okay, i-flag nyo tong time na to. Okay? And then show this to your young pamangkin, young ganyan-ganyan. Because I want to talk to them. Okay? Baby girl, baby boy, okay? Kung kayo ay namamangha kay Risa Ontiveros dahil sa mga sinasabi niya, maling-mali kayo, baby girl and baby boy, okay? Kaming mga ate ninyo, kaming mga tita ninyo, kaming mga mami ninyo, daddy ninyo, mahal namin kayo. Ayaw namin kayong naniniwala sa tatanga-tanga. Okay? Bakit tatanga-tanga si Risa Ontiveros? Kasi hindi niya naintindihan yung policies ni PRRD. Hindi niya naiintindihan na yung war on drugs policy ni PRRD ay legal. Okay? Legal 'yon. Okay? Ngayon si Risa Ontiveros, ang gusto niyang mangyari ay kunin ni PRRD ang mga responsibilidad, ang accountability ng mga trabaho ng mga pulis na illegal. Kung di ba naman tangat kalahati itong si Risa Ontiveros, bakit mo gagawin 'yon? Okay? So ngayon, kayo, mag-ingat kayo sa iniidolo ninyo. Okay? Hindi porket maganda sa tenga, hindi ibig sabihin nun, mahal niya na ang bayan. Kasi ang senador na nagpapakalat ng katangahan, ang target niyan, mga tangang botante. At kayong mga bata, madali kayong maniwala. Kung meron kayong katanungan, kausapin nyo kaming mga nakakatanda. At maaari natin tong isa-isahin, yung mga part na hindi mo naiintindihan, pwede natin tong pag-usapan. Okay? Mahal namin kayong mga bagets, minsan kaming mga matatanda, galit na lang talaga kami, at napapamura sa sitwasyon, kasi ayaw namin ipamana sa inyo yung pangit na Pilipinas. Mahal namin kayo, so sana makinig kayo sa amin. Huwag na kayo mag-e-elect ng mga politikong katulad ni Risa Ontiveros na manipulative, na sinusuportahan ang mga taong kagaya ng mga baklang nananapak dahil hindi nagpakita ng intent. Okay? So please, you can cut that. Pakita ninyo sa mga pamangkin ninyo, sa mga menor de edad ninyong mga and whatever, ganyan-ganyan. Pakita ninyo. I really want to reach out to you, children. Mahal namin kayo. Ayaw namin kayong mauwi sa mga politikong manloloko. Kagaya ni Risa Ontiveros. Okay? Mabait Mami Joey magpayo. Ako mapapayo ko sa kanila, pag pinakita sa inyo, isubo nyo. Pag hindi sa inyo pinakita, huwag kayong manapak. True. Sabi ni taga San Jose del Monte ako, I've been a principal for 12 years. Alam ko ang noon bago si PRRD, takot ang pulis manghuli ng adik. Sabi ni Sir Greg Francisco. Sir Greg Francisco, feeling ko po ay kilala niyo po ang tatay ko. Ayan. Kamusta po kayo? At shout out po sa inyo, sir. Ayan. Okay? Oo nga, tama naman si Judy Ann. Following that reasoning, di parang, di ba, yung sa Marawi siege. That seems illogical. Correct. Ganon. Ngayon, ang sinasabi ni PRRD doon, yung sinasabi niya na, huwag kayong matakot in following my orders, my lawful orders. Kasi nga, ang mga pulis, yung sinasabi ni Sir Greg, prior to PRRD, ang mga pulis, takot talaga silang gawin ang kanilang mga trabaho ng mahusay. Kasi nga, manghuhuli sila, magkakaroon ng enkwentro, magkakaroon ng barilan, pagkatapos yung pulis, matatanggal sa trabaho, kasi dadramahan, human rights, ganyan, in order to please the clamor of the rallyista and whatever, for political brownie point, magsuffer ang career ng pulis. Yun ang nangyayari. Si PRRD, ang ginagaranti lang niya, huwag kayong mag-alala kasi legal yan. At ipaglalaban ko kayo kung susundin ninyo at gagawin ninyo ang inuutos ko sa inyong legal. At tama naman si PRRD, pag lumaban yan, patayin nyo kaysa naman kayo mapatay. Kaya otoridad, tapos magpapalihado kayo sa mga adik, sa mga pusakal. True. Ayun. Mamili kayo, meron kasi sinasabi, buuin mo naman yung payo mo sa mga bata. Ayan. Bago tayo mag-end live dahil alas stress na. Ayan, buuin mo naman yung ikakat ko rin yan.
Ayun lang yung payo ko, kapag pinakita sa inyo, isubo nyo. Pag hindi pinakita, huwag kayong manapak. Grabe siya. Ayun. So ayun, sabi ni Bright, sabi nga noon ni PRRD sa police, huwag kayong matakot na gawin ang tungkulin ninyo. Kung mademanda kayo dahil sa pagtupad ng duty, kasama niyo ako. Klaro. Klaro. But idiots, like Risa Ontiveros, would like to twist that. Tanga eh. Diba? Okay. So ngayon, sinasabi ko lang doon sa mga bagets, sana huwag kayong matakot sa amin na very, very passionate dito. At siguro kung naririnig nyo kami na, minsan kasi, sabi nga ni Inday Sara, minsan kasi, yung mga tao, nakakapagmura talaga sa galit. Dahil lalo na sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. At sana naiintindihan ninyo na na-high blood kami sa mga pangyayari, sa mga leaders natin, dahil ayaw namin ipamana sa inyo ang Pilipinas na bulok. Ami, nagigets ko na. Ito kasing mga supporters ni Risa, appealing sila sa mga kabataan na hindi naman na-experience, kasi syempre 6 years ago pa or more than pa, yung malalang problema sa droga, that time, itong mga kabataan na mga bata pa to sa bahay-bahay lang, hindi nila alam na Alam kung yung danger. lumabas ka sa daan, naglakad ka sa abinida, pumunta ka sa rekto, huwag na maglalabas ng cellphone. Pag nasa jeep ka, hindi ka pwede maglabas ng cellphone. Pag may tumawag, nag-text, delikado ka pa. So, They don't hindi nila understand the diba? danger. Hindi nila alam yung danger na yun. Kaya ngayon, ito rin yung ginagawa nila Marbil sa kanitong mga politikong to. Parang yung mga adik, ano na yan, walang ibang kapagkakitaan eh. Nagkatrabaho lang naman para may alam, pinapaano nila, dinadownplay nila yung kaadikan. Para itong mga kabataan na to, magmukhang masama sa paningin nila yung nangyaring drug war. Correct, correct. Ayun. Agree si Hale sa'yo, Mami Laika. Ayun. Abangan natin ang next press con ni VP. Inday Clan, Kayabyu, and Joey. Sabi niya after Undas daw. Ano kaya sinasabi ni may mga ano siya? Kasi di ba may hindi pa siya tapos kay Tambaloslos, hindi pa siya tapos kay Lisa. Ang sabi niya is, after na ng Undas. So, hintayin natin. Okay, teka. Sige. Lahat ba kayo nakaintindi ng kwentong barangay? Last topic to before tayo mag-end live. Ayun. Lahat kayo nakaintindi ng kwentong barangay? Yung mga bago malamang hindi sila makakasunod. Pero, ikwento mo pa rin, Mi, kasi at least magsimula na silang matuto kung ano yung kwentong barangay. Oo. Ayun. Di ba nagkwentong barangay ako? Ayun. Yes, Ate Joey, dahil ako'y isang Italiano, sabi niya. Actually, dami nag-message sa akin, Ma'am, isa po akong Italiano. Nag-gets na ako Italiano. No? Ayan, maraming Italians dito. Ayan. Ayan, okay. So, tulungan niyo po ang inyong mga classmates na hindi makaintindi at hindi nakapagbasa ng module. Ayan. Okay. Ayan, okay. So, ngayon, di ba, merong chismis nga na, ako sa totoo lang, ayokong pansinin yung away daw ni Donald Duck at saka ni Galema. Kasi parang sa akin, parang feeling ko, not unless alam natin yung reason kung bakit nag-away. Parang, there's no point para mag-speculate, ganyan. Pero, ang tawag dito, kung malalaman natin yung reason, di maiintindihan natin kung ano yung dapat na i-push, di ba? Kung ano yung dapat na i-push. Ang sabi, mula sa very, very, very reliable manicurista. Kaya daw nag-aaway itong si Donald Duck at saka si Galema. Kasi itong si Donald Duck, pinupush at tinitest talaga ang patience ng mga Italians. Okay? Itong mga Italians, walang gustong umaway dito. Okay? Ngayon, ang nangyari, kasi itong si Donald Duck, lahat talaga ng paraan para itumba si Catherine gagawin niya. In fact, si Hello Kitty at saka daw tong si Galema, of course, gusto rin nilang i-take down si Catherine. Kaso parang ang punong abala talaga sa pag-take down kay Catherine ay si Donald Duck. Ayan. Okay. So ngayon, itong si Donald Duck, lahat ng pabor kay Catherine,
Dinudurog niya talaga, gano'n. Ay, pabor kay Catherine yan. Shh! Ay, pabor, hindi yan, hindi po pwede. Naku, nagsalita ka na maganda tungkol kay Catherine. Gur-gur ka. Ganun. Ayun. So ngayon, etong flag bearer ng mga Italyano, ito kasi, ano naman talaga to, talagang ito ay politikong okay naman talaga sa lahat, okay? Hindi naman to yung parang dirty Harry lang talaga, gano'n. Never naman siyang naging ganyan. Etong si flag bearer ng mga Italyano, ito ay isang politikong, alam mo yun, yung parang okay siya kay ganito, okay siya kay ganyan, pero lalagay siya kung saan yung tama. At may track record naman itong si flag bearer ng mga Italyano na lumalagay sa mga tama. Kagaya na lang nung nakaraang palarong pambansa, 'di ba, na lumagay siya dun yung mga reasonableng desisyon sa buhay ni Dirty Harry, sinuportahan nito ni flag bearer, ganyan. So ngayon, at saka ano, ito isa sa mga patunay na wala naman talagang, kumbaga, ang general rule nito ni flag bearer, okay sa kanya lahat, not unless gagawan siya ng hindi maganda, 'di ba? Tingnan mo, nakipagkita nga 'tong si flag bearer kay Olivia Rodrigo, 'di ba? Pakitulungan na lang yung mga classmate niyo kung sino si Olivia Rodrigo. Si flag bearer, basta si ano siya, makulit. Oo, si flag bearer, ayan. So ngayon, ang nangyari, etong si flag bearer, 'di ba nga nung una parang naki-question pa 'to si flag bearer na parang, "Naku, ano ba 'to? Ba't parang we don't hear the voice of reasons anymore sa White Castle," ganyan. Hindi na namin naririnig ang voice of reason. Eh, talagang pagka kunwari kailangan na natin ng isang reasonable at matalinong pananaw, siya talaga yung aasahan diyan, eh. Ayun, siya talaga yung maaasahan diyan. So ngayon, for quite some time, parang ano kayang nangyari, bakit siguro parang nananansya rin si ano, si flag bearer, ganyan. But anyway, finally, mukhang nagising na rin 'tong si flag bearer, na meron siyang ginawa na kung saan nanindigan siya sa isang tamang posisyon at yung paninindigan niya na yun ang nag-benefit si Catherine, okey? Nag-benefit si Catherine, ayun. So ngayon, nabisit ngayon 'to si Donald Duck. Pinagtatanggol mo si Catherine, ha? Sige, lahat ng upuan sa trip to Jerusalem, hindi mo na puwedeng upuan. Kinuha lahat. Wala na ngayong upuan si flag bearer, kahit isa. Hindi na siya sinali sa laro. Dun raw nagsimula talaga ang hindi pagkakasundo. May mga ano na 'no, may mga cracks na, pero ito talaga parang sumambulat na parang sabi nung mga taga Walt Disney Palace, ba't mo yan ginawa? Hindi mo yan dapat ginawa. Kasi magagalit ang mga Italyano." Eh, siyempre ang feeling ni Donald Duck, kailangan kong gawin yun kasi kailangan kong durugin si Catherine, gano'n. Kailangan kong durugin si Catherine. So ngayon, hindi yun nagustuhan ng mga taga Walt Disney Palace, hindi yun nagustuhan ni Hello Kitty at saka ni Galema. So ngayon, nabwisit sila. So parang feeling nila, ano ba naman 'yan, eh 'di ba nga si flag bearer, nananawagan na rin ng ano, yung nagkaroon ng movie premiere ni Hello Kitty, 'di ba nanawagan na 'yan na, "Just to settle the issue once and for all, dapat mag-take ka na ng test." 'Di ba? So parang kumbaga, parang itong mga taga Walt Disney, they do not want to be at the bad side of the flag bearer. Kasi 'pag nasa bad side sila ng flag bearer, mawawalan sila ng opportunity. Napakatindi ng persuasive power kasi ni flag bearer, 'di ba, Mami Laika? Napakatindi. Saka Napakatindi ng persuasive power niya. may isa 'to, hindi ito yung panahon na dapat, magalit yung mga Italyano. Kasi remember, yung Enchanted Kingdom na supportive kay Dirty Harry, inaway nila. So, ngayon kailangan nila ng malakas na kakampi na backup na katulad ng Enchanted Kingdom, which is yung mga Italyano naman. So, hindi mo dapat awayin yung Italiyano. Kasi 'pag hindi, Correct. lahat na lang ng mga ganyan. Inaway niyo na ng bonggang-bongga yung mga taga Enchanted Kingdom, eh, 'di ba? Oo.
Ayun. So, not a good, not a good moment. Ayan. Okay. So, ngayon, edi, kasi syempre, ang feeling nitong mga taga Walt Disney Palace, parang ang feeling nila, si flag bearer is a good, kumbaga parang, isa siyang malaking armas eh. Maaaring dumating ang isang moment na kakailanganin mo siya. So ngayon, pag nasa bad side ka niya, hindi mo na siya magagamit. Isang napakatalim na espada ni flag bearer. So, isinasara mo yung opportunity na maaaring makipag-cooperate yan sa'yo moving forward. Kasi nga, wala namang, hindi naman pala away to eh. Hindi naman pala away tong si flag bearer. At dahil nga dyan, na ginawa nila dito kay flag bearer na hindi na nila sinali sa trip to Jerusalem, na wala ng mga upuan, na wala na siyang hindi na siya makasayaw para umikot-ikot dun sa parlor games, ganun. Naggalit ngayon ang mga Italyano. Nagalit ang mga Italyano. So ngayon, feeling ngayon nito nila ng mga taga Walt Disney Palace, ina naman kailangan namin tuloy lamasin tong mga Italianong to. So anong ginawa nila? Nagpunta sila sa birthday nung number 1 Italian, yung pinaka-popular na Italian sa buong mundo, na si Roberto Benigni, Oscar Best Actor. Life is Beautiful. Ayun. So yon, hindi siya in-invite doon. Pumunta lang sila ng bonggang-bongga. Pagkatapos, nung pumunta sila, sabi nung mga taga Walt Disney Palace, "Uy, may dala kaming pizza!" Sabi niyang ganon. Ayun, "May dala kaming pizza!" Sabi gano'n, Italy! May dala kaming mga pizza! Ganyan. Sabi nung mga Italian, parang, "Pizza? Ano ba yung pizza?" Sabi niya gano'n, "Hindi naman kailangan ng pizza eh. Kami gumawa yan eh. Diba? Bakit namin kailangan ng pizza? Hindi namin kailangan yan." Ayan. Ngayon, itong mga Italyano, salita na sila ng salita tungkol dito sa Walt Disney Palace. Alam mo naman tong Walt Disney Palace na to, so tacky, walang style. Alam mo naman ng mga Italians, di ba? Pag Italian furniture, Italian ganyan. Naging vocal na tong mga Italians na parang, "Hoy, Walt Disney Palace, ang baduy nyo ha. Mga kortina nyo, ang pangit. Furniture ninyo, hindi Italian." Ganun. Nagsisimula na silang magsalita tungkol sa style ng interior ng Walt Disney. Ayaw nila tumigil. After nung pagbisita nila sa Italy, ay ang mga Italians, witchicals, ayaw manahimik. Ayaw manahimik sa sa pangdadaot sa mga furnitures at sa mga fixtures sa Walt Disney. Ayun. So ngayon, dahil nag-fail itong mga taga Walt Disney Palace na si Hello Kitty at si Galema, lalong nagalit itong si Galema. So parang, syempre naisip ni Galema, parang naman ito ni Donald Duck, hindi niya kami iniisip, hindi niya kami ganyan, eme. Syempre nangangarap tong si Galema na in the future, yung kanyang mga kuting ay magiging Hello Kitty din. Sa mga susunod na palarong pambansa, 'di ba? Ayun. Buti pinapasok sila sa Italy kasi nga merong event. Ordinarily daw, pagka merong event, meron daw talagang nagi-gate crash. Hindi raw ugali ng mga Italyano na nag-iimbita. Pero parang nagiging yan yung paraan nung mga iba't ibang mga Walt Disney characters na pumunta sa Italy. So yun yung nagiging excuse nila. Ganun. Ayun. So syempre parang iniisip ni Galema, si Nefertiti mag-aano pa to, sasali pa to ng palarong pambansa in the future, Miss Universe, palarong pambansa, at iba't ibang competition. Pagkatapos nilagay mo na kami sa bad side ng Italy, paano yan? Ganon. So galit na ngayon tong si syempre, si Donald Duck, wala siyang pake. Ang importante kay Donald Duck, mapagbagsak si Catherine. Yun lang at wala nang iba. Ayun. Dumakdak na rin si flag bearer sa Radio Television Italiana station. Oo. Radio Televisione Italiana. Ayan. Sabi ni Jim. Ayun. So yun nakakaloka. Yun Hindi yung kasi wala pa si Donald Duck kasi para sa kanya talaga. Feeling niya,
sa kanya na ang susunod na ano, patimpalak. Ang may naman niyang kalaban, si ano, ito na lang si, nakalimutan ko yung pangalan. Ito na lang si Christine Bernardo kasi si Charis, wala yan. Kumbaga sa kanya hindi na kalaban niya si Charis, ay yung mga Sila kuting Sila Fertiti ba to? si Fertiti, hindi na yan, wala na yan, hindi na yan ano. Mm. Kumbaga wala nang bilang sa kanya yan, kaya kailangan niya talaga mapabagsak si Catherine at all cost kahit awayin pa siya ng mga Italiano. Oo. Wala nang pakialam talaga si ano, wala nang pakialam si ano diyan. Wala nang pakialam si Donald Duck. Kasi alam mo kung bakit walang pakialam si Donald Duck? Kasi si Donald Duck, ang target niya, baguhin ang book of fairy tales ng Walt Disney. Babaguhin niya talaga yon para siya na ang maging forever Prince Charming doon sa Walt Disney sa Walt Disney World. Ayun. Yun talaga yung goal niya. So wala siyang pake. So ngayon, kung kunwari magiging prince naman ako dahil babaguhin ko yung fairy tale book ko. Bakit ko kakailanganin tong Italians? Nagets nyo? Oo. Kasi di ba ngayon para maging prinsipe ka dapat may patimpalak, may Miss Universe na magaganap. Oo, tapos ano yun, mga raffle entry, mananalo ka via raffle entry. The more entries you send, the more chances of winning. 'Di ba? Yun yung babaguhin niya. Oo, babaguhin niya yun. Babaguhin niya yun by changing the name of the game. So ngayon, ang mangyayari, itatalaga na siyang Prince Charming. Pag tinalaga siyang Prince Charming, forever na siya magiging Prince Charming. Ganun. So, ngayon, pagka forever na akong Prince Charming, bakit ko kakailanganin ng mga Italians? Nagets nyo? Oo. Ayan. So ngayon, hindi yun na nga. Yun ang pinag-awayan nila. Okay? Kaya kung ako kay Galema, ng first order business mo, Galema, and Kuting, itumba ninyo yung nag-aambisyon na itumba nyo niya si Donald Duck. Ang Duck ay dapat hindi maging Prince Charming. Pag naging Prince Charming yan, hindi na yan ibibigay sa inyo. Ang corona, hindi niyan ibibigay ang corona kay Nefertiti. Diyos me. Sabi nga yun ng ermitanyo dun sa amin, dun sa may bundok sa amin. Tatanga-tanga rin to si Galema kasi. Binigyan nila ng kapangyarihan ng tungkod. Etong si Donald Duck. Ditong si Donald Duck, nag-enjoy siya sa paggamit ng tungkod, ganyan. Tapos kung ano-ano yung ginamit niya ng mga abracadabra, ganyan. Ang dami niyang pinagagamit. Tapos nag-enjoy na tong si Donald Duck. Na naging sobrang powerful na ni Donald Duck. Dahil sa sobrang dami niya ng spell na kinast dun sa Walt Disney World. Ganon. Mas kapiling powerful pa nga kay Hello Kitty, di ba? Oo, mas feeling powerful kay Hello Kitty. Ngayon, ang sabi ng matanda dun sa sa kabundukan. Sabi na tatanga-tanga rin kasi itong sila Galema at si Hello Kitty. Kasi, bakit nila iniisip na mananatiling loyal sa kanila to? Diba? Ngayon, kaya nga guys, wag mo na-underestimate si Donald Duck. Si Donald Duck, planado ang lahat ng ginawa niyan. Planado yan. Simula noong si Nora Honor pa lang ang nakatira sa Walt Disney Palace. Nora Honor. Ano nga yung pangalan ni Nora Honor Mamilayka? Ano ba to? Nakalimutan ko na. Basta yung babaeng yung aling maliit. Oo, yung labandera. Si Nora Honor. Si Nora Honor pa lang yung nakatira sa Walt Disney Palace. Di ba, ano na yan? Pinlano niya yan, ang bonggang-bong. Remember, si Donald Duck ay isang abogado na nagtapos sa isang prominenteng paaralan. Hindi yan tanga. Ganun. So ngayon, si Donald Duck ay hindi mahilig sa pulburon. Actually, ito ang hindi natatandaan ng mga tao at hindi ano. Alam niyo ba na si Donald Duck ay hindi mahilig sa pulburon? Oo. Napag-usapan na natin to before eh. 'Di ba? In fact, ayaw negosyohin niya ni Donald Duck. Gahaman lang siya. Yes, gahaman lang si Donald Duck, pero ayaw niyan sa pulburon. Tingnan mo, ang dinikitan niya, mga pulveronic. Pulveronic ang mga dinikitan niya, 'di ba? Bakit? Kasi there is no better place but to be around pulveronic people who were very, very winnable in the Walt Disney pageant.
At ayun nga, kasi syempre, pagka mga pulveronica, madaling i-manipulate yan. 'Di ba? O, singot ka na muna, ganon. Oo. Huwag ka na magalit, singot ka lang dyan. Gano'n. So, madali silang bula-bulahin. O ayan, kaya ngayon, itong Donald Duck na 'to, na wala namang nakakakilala, di naman nirerespeto, ganyan, ganyan, nagbunga ang kanyang pagtitiyaga sa Walt Disney World. At siya ngayon ay isang Powerful na, di ba? Oo, may hawak ng tungkod ng kapangyarihan sa Walt Disney World. At lahat nagkikiss sa kanya ngayon, di ba? Correct. Kahit mukha siyang sintu-sinto. Kaya do not underestimate yung lolo nyo kahit mukhang sintu-sinto. Correct. Kaya sa totoo lang, kung ako dito kay Galema at saka dito kay Hello Kitty, kung gusto nilang matapos ang kanilang paghahari sa Walt Disney Palace para sa Miss Universe sa darating na 2028, itumba na nila as early as possible itong si Donald Duck. Pero tingin ko mahirapan sila, Mi, kasi ano bang tawag dito? Symbiosis sila eh. May pakinabang din sila dun eh. At hindi rin nila Oo. pwede tumba kasi itutumba rin sila nun. May mga Well, hawak yun, di ba? it becomes who's gonna be dead first. Kasi Oo. itutumba rin sila ni Donald Duck. Pero pag nagtuloy-tuloy yan, Mi, by 2028, tumbado sila. Hindi na sila Oo. makakabawi. Pag hindi kumilos, itong mga taga Walt Disney Palace, si Hello Kitty at saka si Galema, hindi na nila makukuha ang tungkod ng kapangyarihan kay Donald Duck kahit kailan. And they're going to be thrown under the bus. Tingnan mo, Correct. hindi ilalaglag ni ano yan. Hindi ilalaglag ni Donald Duck yung mga yan. Ngayon, ang liit na lang ng window nila. Ang lakas na ni Donald Duck. Pag hinayaan nila na ganyan yan, wala nang bawian yan. Sila ang magiging sunod-sunuran dyan. Ngayon, either itumba nila si Donald Duck or sila ang itutumba ni Donald Duck. Actually, nasa upper hand ngayon si Donald Duck. Alam yan lahat ng mga pulveronic activities nitong dalawa. Baka mamaya, ito nga may pinakamaraming movie about pulveron. Correct. Diba? Lalo ngayon, yung mga Italiano galit na sa kay Walt Disney. Sa Walt Disney, Sabi ni Carlex, pwede ba gamitin ni Galema at Hello Kitty ang mahiwagang bayong labang kay Donald Duck? Tingin ko, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede. Kasi, ang nakamit naman noong isang ni Doraemon, yung isang maliit na yung may-ari ng maliit na castle sa outskirts of the Walt Disney Palace. Yung naging issue naman ni Doraemon dyan, sabi ng mga tao ni Doraemon at yung mga nakapaligid kay Doraemon, di ba, ang mahiwagang bayong ay inabot at inasikaso ng mga tao ni Donald Duck at ni Donald Duck. Hindi naman nami-mention doon si Galema doon sa abutan. It's just that may mga meeting doon sa outskirts ng palasyo na nandun si Galema. Pwede namang i-deny yun ni Galema. Natutulog lang ako pero doesn't mean involve ako dyan sa abutan ng mahiwagang bayong. Diba? So mag-isip-isip kayo, itumba nyo na yan. Otherwise, kayo mauuna itumba. Oo, Mino? Diba? Kasi nakakahiya yan eh. At natataka lang ako doon sa isang bakit hindi sila nagre-react? Natatarnish yung pangalan nila sa ginawa ni Donald Duck. Correct. Ayun. So yun. So yung mga Italiano po dito, sabihin niyo yung mga kapatid yung Italiano, kasi ninyo naman yung mga furnitures ng Walt Disney at kung may makikita kayo talagang masagwa at least palinghado, i-chismis nyo na i-chismis, ikalat nyo na. Correct. Nagbanta yung mga Italiano ha, dun sa radio Italiano nila. Nagbanta sila doon na isa-isahin namin yung miyembro ng S-Club 7. yung mga miyembro ng Tuwad. Naiisa-isahin daw nila yan, yung mga miyembro ng Tuwad.com sa White Castle. Ayun, nagbanta na sila. Ayun. Kaya itong mahirap buwisita ng mga Italiano. Ako, ito pa naman si Plagbearer, ang galing niya kumuha ng mga impormasyon. Correct!
Eh, si flag bearer, basta latagan mo talaga ng mga ano, pag nakakuha siya ng lead, talagang matindi talaga yan mag-ano, napakatindi ng persuasive, ng persuasive skill. I think the best that we have right now, siya ang pinaka-persuasive na legislator at the moment, I would say. Ayun. So, yari sila, baka kuha ng, bakit walang tulugan, kagigising ko lang, sabi niya, che, wala na, 3:30 na. Alam mo, sa lahat ng ito, naawa ko sa mga Pilipino talaga sa atin. Nagising Kasi, lang daw ni Sas. di ba, ano bang malaking project ang ginagawa ngayon ng gobyerno? Di ba? Wala. More on ganito, more on politika, more on nauubos yung oras, yung panahon. Si Doraemon, yung Japanese character, ano ba? Yung Japanese character, side story lang to. Side story lang to, pero dito nangyari yung Mahiwagang bayong, yung abutan ng bayong. Ayun. Flag bearer. Pakitulungan nyo naman to si Mula Rouge. Ayan. Miss Joey, curious lang, bakit na-deny na po ni Tatay Diggs ang pulburon ni Bangag sa mga interview? Dahil nag-iingat din siya, ganon. Kasi parang, hindi naman gustong, tingin ko for PRRD, hindi naman niya intention kasi talaga na i-head-on collision Oo, sila lang naman kasi eh. Sila lang naman, di ba? At talagang balak nila kasi, yung worry nila na baka sa susunod na eleksyon, bumango si Inday, tinitira nila ngayon si Inday, tinitira nila yung Duterte. So, sila yung nauna eh. Pero kung si PRRD, wala naman siyang balak banggain yung mga... Ayun. Bangag noon, bangag pa rin hanggang ngayon. Ayun. Ano lang yon, ako antay ko lang doon, may diskarte lang si PRRD dyan. Ayun. Sasakit ka? Ay, dyan si Sas? Oo nga, iyan dyan si Sas. Hala, alas 4 na. Sorry. Oo nga, alas 4 na. Ayun. Akit ka na, Sas. Oo. Pag hindi umakyat si Sas, matulog na tayo. Ayan. Ayun lang. Anyway, siya, sige na, tayo'y matulog na. Kasi kagigising lang ni Sas. Ayun. Bigating lawyer si Marcoleta, future senator, pwede pang maging presidente, sabi ni Carolina Alano. Opo, pero hindi po siya kasali dito sa kwentong to. Hindi siya kasali sa kwentong to. Wait lang. Wala kanyang umakyat. Matulog na tayo. 3:30 na dito. Bukas na lang 6 PM naman yung Bukas na lang. diba? 6 PM Bukas yung na lang. interview, tas after nun tayo. After nun mag-live tayo. Ayun. Maaga pa dito, 1:30 PM pa lang. Joey, sabay ka na lang matulog. Maawa naman kayo sa amin. Ayan. Naamoy ba ni Sassy Marbil, pepper? Wala, parang lahat naman naaamoy siya. Diba? Oo nga, Mi. Ako ayokong pasinin eh. Kaya nang... Pero amoy na amoy, di ba? Ayun na yun, parang... Ano yung galing niya mambakla? Yung papaikot-ikutin ka. Oo. At ang galing niya mag-foundation. Happy Foundation Day, Marbil! Happy Foundation Day, sir! Congratulations sa iyong foundation. Ayan. Siya, matulog na tayo. Ayan.